May kinuha nga tayo guys na isang napakagandang kalapate. Bandang mga 3 PM ng hapon ay nagchat yung tropa natin. Kaya dali-dali kami pumunta ni Utoy sa bahay nila. May nahuli daw kasi silang kalapate sa gitna ng nyugan. Kaya pagkadating namin dito ay tinanggalan ko agad ng tali. Ang buong akala kasi nila guys si Uno to na hindi na bumalik ng training. Kamukha daw kasi to kaya ako agad yung chinat nila. Pero nung makita ko yung ibon ay hindi naman to si Uno. Pareho lang silang off color pero hindi ganito yung kulay. Nahuli daw to ng papa ng tropa natin kasi hindi makalipad. Paano ba naman kasi guys iputol-putol yung bagwis neto. Napakalayo pa nga ng pinanggalingan neto at pinakang ilaya pa. Kung saan wala masyadong bahay at puro niyugan lang. Kaya ang pinagtataka namin ay bakit napadpad to doon. Pinadala na sa akin ng tropa ko to kasi hindi sila nag-aalaga ng ganito. Nagsasabong kasi yung papa niya guys kaya malas daw kapag nag-alaga ng kalapate. At wala kaming ibang choice kundi iuwi sa bahay. Pagbalik namin dito ko muna siya nilagay sa kulungan ng manok. Binigyan ko na siya ng patuka tsaka maiinom. Ang nakakagulat nga sa ibon na to guys ay naka-LBFC din ang singsing. Eto na guys yung kalapating pinakuha sa atin. Eto na siya. Inakay pa nga to at sumisiya pa. Di ko lang alam kung kanino to pero naka-LBFC din katulad ng mga inakay nating panlaban next year. Wait lang, tingnan natin ring number. Ganda niya guys oh. Pis-pis pa. Inakay pa lang oh. Tapos yung pakpak niya, ikli pa. Parang pinutulan yung pinakandulo. Kaya siguro hindi makalipad oh. Bawas. Dito rin sa kabila. Ganun din. Tapos yung ring number niya is 27128. LBFC. Sobrang payat niya nga lang oh. Awang-awa ako nung kinuha ko kahapon guys. Sobrang payat. Tingnan lang, pakanipis oh. Gusto ko sana siyang pakawalan guys. Ang kaso nga lang, kahit pakawalan natin to, hindi rin makakalipad kasi putol yung mga bagwis. Kaya kung sino man na may-ari nito, kunin nyo na lang dito sa bahay. Hindi rin naman makakalipad eh. Pinakain ko na naman siya, tapos binigyan ko ng ilang vitamins nating pang-ibon. Eh, medyo masigla na siya ngayon. Kahapon, napakahina ng katawan nito eh. Ganda pa naman. Halos kasing edad lang din to nung ano natin, mga inakay dito. Buti na lang din guys, may nakakita dito para kunin. Dahil kung nagkataong wala, ay paniguradong doon na ito mamamatay. Sa sobrang payat nga neto, sa tingin ko ay matagal nang na-stack doon. Napakagandang ibon pa naman neto at hindi ko lang alam kung sino ang may-ari. Muna siya nilalagay pansamantala sa kulungan ng manok natin. Baka kasi mamaya eh, may sakit to, ay mahawaan yung ibang inakay. Kaya dito na lang muna. Malawak naman tong kulungan na to. Tsaka safe naman siya dito. Nararamdaman ko guys na yung pinanggalingan neto ay malapit lang dito. Siguro pinaparonda to tapos hindi nakabalik. Parang mas bata pa nga siya ng konti doon sa ibang inakay natin. Ano daw to guys? Dinakmalang ng kamay. Nasa gitna daw kasi ng gubat to guys, kaya hindi makalipad. Siguro naligaw to. Or di kaya naman nahuli tapos pinutulan ng bagwis. Tapos naglakad lang. Pero hindi rin tayo sigurado kung anong kwento nito. Na-stuck sa gitna ng gubat tapos namayat. Sobrang payat niya guys, nakakawawa. Buti nga binigyan na natin ng pagkain tsaka inumin. Paghahawakan no, parang may trauma. Kasi so parang umiiyak siya paglalapitan ng kamay. Hindi ko lang ano nangyari dito. Basta alagaan na lang muna natin dito yan. Paparecover natin. Tapos pag tumubo ng mga bagwis ulit, ay papakawalan na natin. Kaya mag-PM na lang kayo guys kung insane nyo to. Paniguradong malapit lang to. Sa tunay na may-ari nito ay huwag kang mag-alala kasi nasa mabuting kalagayan to ngayon. At anytime ay pwede yung kunin dito sa bahay. Wala naman tayong karapatang ipagdamot to kasi hindi naman to sa atin. Ang importante naman dito ay maayos na isalba yung ibon. 2 fingers sa atin!